Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 7. Where exactly is home? Naitanong ni Sarah sa sarili. Ang tinitirahan ba niya sa Maynila, ang kanyang tahanan, ang estado ni Tito Aurelio? Hanggang buhay ito ay bukasyon para sa kanila ng kanyang mama. Pero sa sandaling mawala na ito, tiyak na ang ipagtatabuyan sila ng mga anak nito. They will have to settle for a smaller house. Pwera na lamang kapag nag-asawa siya. Ang mansyon ng mga Pakuldo was that home. Isang bahay na nakakaligaw sa laki, kung saan mas marami pa ang mga katulong kaysa sa mga pinagsisilbihan. Iyon ang idea ng mama niya na tahanan. Iyon din kaya ang idea niya na tahanan. Huminga siya ng malalim. As far as she knew, home was where your heart is. Ngunit hindi niya alam kung nasaan ba ang kanyang puso. Hindi rin niya tiyak kung naroroon yon sa Pontevedra kasama ang kanyang mga kabayo. Dahil isa yung kabaliwan. Hindi niya kayang buhayin ang sarili sa lugar na yon. Napailing na lamang siya sa isiping iyon. It just won't work. Binuhat niya ang kanyang maleta palabas ng rest house. Palabas na siya ng pintuan nang humarang si Marco sa kanyang daraanan. Saan ka pupunta? Uuwi na. Formal na sagot niya rito. You are running away from all of what you wanted? May panghihinayang nitong sambit. No, I'm not, she said firmly. Iniwas niya ng tingin. I'm going back to my own life. My true life. A life of loneliness. It's none of your business, Marco. Pakling niya rito. Have you thought about it? Kung ano talaga ang gusto mo? No, I didn't. Bagsak ang mga balikat niyang sagot dito. At hindi ko na kailangang mag-isip pa. Gawa na ang buhay ko. Humihingi ako ng tawad kung ginulo ko man ang sayo. Itigil na natin ang lahat ng ito. Napapagod na ako. Do you really want the gold? Patuloy pa nitong tanong na para bang hindi nito narinig ang huli niyang sinabi. Naglabas ito sa bulsa na ginupit na pahina ng dyaryo. Iyon ang isinasaad ng artikulong ito. It was an old article. Interview sa team ng equestrian na ilalaban ng bansa sa Sunrise Cup Quest for Gold. Hindi ba't iyon ang pinagmula ng lahat ng kabaliwan nito? She should have married Derek right after he proposed. Hindi na sana naganap ang lahat ng kaguluhang iyon. Gusto mo bang gamitin si Butterscotch? Napataas ang kilay niya. What is this another deal? Nakakunot na noo na sinalubong niya ang mga mata nito. What's brewing inside that unyielding stone head of yours? Hindi na ba matatapos tong mga pakana mo? Ngumisi ito. That youth did grind that snatched away her heart. I can't help it, Sarah. Kibit balikat nitong sabi. Pabalik-balik itong naglakad sa kanyang harapan. Gusto kong maging sponsor mo para sa darating na kompetisyon. You can have my horse, our horse. Pagtatama niya rito. Okay, our horse. Patuloy pa nito. I'll give you a trainer. I'll pay for the piece. In short, I'll take care of you everything. Just stay here while you are training. Pinamiwangan niya ito. What's in it for you? Alam niyang may hihingin itong kapalit sa pagtulong nito sa kanya. Nothing. Get real. Nakaarko ang kilay niyang sambit. Hindi na uso ang mga good Samaritan in this day and age. I'm doing this for the sake of the Philippines
I know that you will give greater glory to our country. He managed to say with barely a straight face. Hindi niya napigilang matawa sa tinura nito. Yeah, right. Buyo niya rito. Give me a better answer. Baka mapapayag mo pa ako. Ginagawa ko to para kay Butterscotch. Sayang kanyang potensyal. Nabuburo lamang dito sa asyenda ang kabayo. Tama ka riyan, she agree. Pero mababaw pa rin ang rason mo. I want to know the truth. Napahinga ito ng malalim. You want the truth? Ipinamulsa nito ang magkabilang kamay sa bulsa ng pantalon nito. Yumuko ito at tinititigan nito ang suot na makintab na sapatos na parabang doon nito nababasa ang kasagutan sa kanyang tanong. I just want to see you happy, doing what you really love to do. Napatda siya sa kanyang kinatatayuan. Damang-dama niya ang sensiridad sa mga pangungusap nito. Tila baguhan iyon sa kanyang pandinig dahil nasanay na siya. Ang kaligayahan ng iba ang sinusunod niya at hindi ang kanya. Tila puputok ang dibdib niya sa tuwa. Kay Marco, nang handang ialay ang lahat na magpapasaya sa kanya. Huwag kang matakot. I won't touch you again. Dagdag na pagpapanatag pa nito. Kahit pa alam kong iyon ang pareho nating gusto. I'll keep my hands off you. Anong balak mo pagkatapos ng kompetisyon? Ani niya rito. Babalik ka sa dating mong buhay. Babalik kami ni Butterscotch dito. Kinuha nito ang dala niyang maleta. There's no cat, Sarah. Lahat ay pabor sa'yo. Hindi na niya ito pinipigilan. At binitbit nito ang maleta niya pabalik sa rest house. Ano ang ilang buwan ng kaligayahan kapalit ng habang buhay na pangungulila? A couple of months won't change the grand miserable scheme of her life. At ayaw niya yung ipagkait sa kanyang sarili. Kinabukasan ay tinawagan ni Sarah si Derek upang ibalita sa kanyang mama ang desisyon niyang manatili sa Pontevedra. Alam kasi niyang mas madali kung si Derek na lamang ang magsasabi nito. At kagaya ng inaasahan, nagalit ang mama niya nang malaman ang gusto niyang mangyari. Ang mama niya, na laging kalmado at nananalaytay ang breathing sa dugo, ay nakapagmura ng wala sa oras. Marahil kung kaharap nito, ay malamang na naglalamayan na siya ng mga sandaling iyon. Hindi malayong makapatay ito dahil sa tindi ng galit. Tinawagan niya ito at ipinaliwanag niya ang tungkol sa bago niyang sponsor. Ipinagmamalaki pa niya na si Marco ang gagastos para sa kanyang pagte-training kaya hindi na niya kailangang pang humingi ng pera sa kanyang tito Aurelio para lamang tupdin ang pangarap niyang makamit ng ginto sa naturang kompetisyon. Ngunit nanatili pa ring sarado ang pag-iisip nito. Para dito ay isa siyang makasariling anak. Nagpapakahirap daw ito para matanghal na wedding of the year ang kasal nila. Samantalang siya naman ay nakakapagpasarap lamang sa dulo ng Timbukto. Walang pakialam kung anong flavor ng cake ang isinusubo niya kay Derek sa araw ng kanilang kasal. Kamuntik nang matulig ang kanyang tenga at magdugo ang kanyang eardrum dahil sa hindi maawat na pagtalak ng kanyang mama sa telepono. Pinipilit siya nito na ora mismo ay magbalik na sa Maynila kung hindi pa niya ipinamukha rito ang pagsisinungaling nito ukol kay Butterscotch ay hindi talaga siya nito tatantanan. Nang mga sandaling iyon, siya ang nagwagi sa kanilang dalawa. Huminga siya ng malalim bago niya idinayal ang numero ni Derek. Hindi na siya nagulat nang tinig ng babae ang sumagot sa pribadong linya nito. Boses siya na magandang sekretarya nito. Nagtatrabaho ang babaeng iyon kahit palinggo sa bahay ng kanyang magaling na kasintahan. Malamang na hindi lamang paperwork ang inaatupag ng mga ito. It was a given fact. Pwede itong mambabae
Basta mananatili lamang itong discreet sa publiko. Wala siyang pakialam sa mga babae nito noon, kahit magpahanggang ngayon. It just felt unfair na makapagluluko ito nang hindi nakakadama ng guilt. Iba ang kaso niya. Ipinapako sa krus ng lipunan ang mga babaeng nangangaliwa. Sarah, nakalimutan ko, ngayon ka nga pala uuwi. Bungad ni Derek sa kabilang linya. May importante akong tinatapos. Ipapasundo na lamang kita sa driver ko. Let's see each other tomorrow. Hindi na kailangan. Sansala niya rito. Hindi pa ako uuwi. Magtatagal pa ako rito sa Ponta Vedra. What's that, a joke? Gilalas nitong sabi. Hindi ako nagbibiro. Ikinwento niya rito ang tungkol sa nahanap niyang sponsor. Nangako kang buo ang suportang ibibigay mo sa akin para sa kompetisyong ito. I told you na ako na ang bahala sa pera. He lashed out. Well, as much as possible. Hindi niya nais na humingi ng isang kusing kay Derek hanggat hindi pa sila nakakasal nito. Lalo lamang kasi itong makakahanap ng dahilan para pagmalakihan siya. Hindi mabibili ang trainer at kakilala siya ng sponsor ko. Putol-putol niyang paliwanag dito. Hindi magandang naamoy ko sa sponsor mo na yan. Huli na to sa pagbibigay ko. Isang beses mo pang painitin ang ulo ko, makikita mo ang hinahanap mo. Derek warmed using his high and mighty voice. Tignan lamang natin kung saan kayo pupuluting mag-ina. Malamang na masisira ang bait ni Charito. Wala na kayong pupuntahan kundi pababa. Think about that, Sarah. Pagkatapos niyon, ay binagsakan siya nito ng telepono. Napaisip tuloy siya ng malalim. Napagtanto niya na tama si Derek. Makakaangat lamang sila ng mama niya kung kakapit sila sa mga pakuldo. There was nowhere else to go but down. Kakayanin niya sigurong maghirap, pero naisip naman niya ang magiging sitwasyon ng kanyang mama. Pinilit niyang iwaksi sa kanyang isip ang kanyang mga problema. Isentro na lamang niya ang kanyang atensyon sa darating na kompetisyon. Siya at si Butterscotch, the team to beat. Tomorrow looked bleak. It was best to be happy right now. Show jumping could be considered as a sport for the elite and the privileged. Batid ni Sarah na hindi biro ang halaga ng isang kabayo. Idagdag pa ang training, pati na ang magagastos sa pagpunta sa ibang bansa para makilahok lamang sa mga kompetisyon. Hindi niya matiyak kung anong nasyon o tribo ang napasimula niya ng pag-aaral tungkol sa pangangabayo. Sa pagkakaalam niya, ang pinakamaagang natala ay yung pag-aaral ng isang Greek historian, si Xenophon. Ayon dito, mahalagang magkaroon ng unawaan at kumpiyansa sa pagitan ng mga ngabayo at ng kabayo nito. Doon siya pupuntos. There was kinship between her and Butterscotch. Naramdaman na niya yon noong una pa lamang silang magkita. Idagdag pa ang trahedyang kapwa nila nasaksihan ng kabayo. Bilang resulta niyon, they banded and worked together as a unit. Ayon sa Italian trainer niya na si Mr. Caruso, kung ipagpapatuloy niya ang kanyang performance sa ensayo hanggang sa kompetisyon, ay hindi malayong paboran siya ng mga hurado. Abot kamay na niya ang medalyang matagal na niyang ninanais na makamit. She looked forward to the coming competition. She was excited and giddy. Tulad ng isang debutanteng naghahanda sa natatanging okasyon kung kailan siya ay formal na ipapakilala sa lipunan bilang isang ganap na dalaga. Pakiramdam niya ay buong buhay niyang hinihintay ang pagkakataong iyon, subalit hindi rin niya napigilan ang muog ng panghihinayang na biglang nanahan sa kanyang dibdib. Araw-araw ay nadaragdagan ng kabaniyang iyon.
Nakakalungkot at nakakapanghinayang na isiping kaakgibat ng hinihintay niyang kompetisyon ay ang pagtatapos ng maliligayang araw niya sa Pontevedra. Earth calling. Sarah, Earth calling, Sarah. Pabirong tawag sa kanya ni Marco. Saan ka ba naman pumunta? Nandito lang ako sa tabi-tabi mo. Nakakunot niyang sagot. Sinamahan niya ito sa isang paglilibot nito sa Hacienda Carmencita. Malaki nang ipinagbago ni Marco. Tinupad nito ang pangako sa kanya dahil tinigilan na niya na tuksuhin ito. Hindi man ito pisikal na dumidistansya sa kanya, ay nakuha naman nitong ilayo ang sariling damdamin. Malinaw na ang mensahe sa mga kilos nito. Magkaibigan na lamang sila at mananatiling ganon hanggang sa paghihiwalay nila ng landas pagkatapos ng kompetisyon. Pero lumilipad naman ang isip mo. Gagad nito matapos niyang alalayan sa isang maputik na bahagi ng daan. Nakarating ka na siguro sa Maynila. I'm just having the jitters. The way I see it, you are doing perfectly fine. Kinuha nito ang kanyang kamay upang masahihin yon. Parang kuryenteng nanuot ang init na nagmumula sa kamay nito sa kanyang mga palad. Nagbalik sa kanyang isip ang mga patagong tagpong pinagsaluhan nila nito. Hindi niya napigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Kagyat na pinutol nito ang physical contact. Nakaramdam siya ng disappointment na mga sandaling iyon dahil aminin man niya o hindi. Hinahanap-hanap niya ang dating ni Marco, yung mapanganib at mapanukso. Hindi yung santong pumalit dito na nagninilay muna bago salingin ang dulo ng kanyang daliri. You and Butterscotch are great. Pinahanga mo ko sa determinasyon mo at dedikasyon na ipinapakita mo. Sana lamang ay mapaabot ko yon sa Japan. Anya rito. She was an inconsistent rider before. May mga panahong kahanga-hanga ang pagpapatakbo niya ng kabayo. Mayroon din namang mga araw na pangkolelat o panghuli ang kanyang performance. Even her horse in Manila was Pico, pero iba na ang sitwasyon niya ngayon. Gusto mo ba ng advice? Alok ni Marco na may kalakip na malawak na ngiti na imposible niyang matanggihan. Shoot! Nakangisi niyang sambit. Pakawalan mo nga ang sarili mo. Huwag kang magtago. Ibalik mo ang dating Sarah na nakilala noon ni Butterscotch. Matagal ka na niyang hinahanap-hanap. Relax and live. Forget all the dumb rules. Itinuro nito ang kanyang puso. Pakinggan mo kung anong tunay na sinasabi niyan. Hindi nito alam ang hinihingi nito. Kung susundin niya ang ibinubulong ng puso niya, she would run away with Marco and Butterscotch right there and then. At dito na po natatapos ang chapter 7 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.